King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1399. Napuksa ang lahat. Kalokohan. Hindi ka pakakawalan ng Heaven's Legacy Race. Si Yu Heng ay mabangis na iniwas ang kanyang mga mata sa grupong ito. Hindi niya akalain na, bilang isang miyembro ng Heaven's Legacy Race na may kapangyarihan ng sinaunang lahi, talagang matatalo siya sa grupong ito. Zhou Fang, sa pagsira sa aking mga plano, hindi ka mamamatay ng mabuting kamatayan. Bumagsak ang mga mata ni Yu Heng kay Zhou Fang. Si Zhou Fang ang halos lahat ng dahilan ng kanyang pagkatalo sa pagkakataong ito. Dapat alalahanin mo muna ang sarili mo. Malamig at walang pakialam ang ekspresyon ni Zhou Fang. Ang kanyang sama ng loob kay Yu Heng ay itinakda, kaya hindi maaaring payag ang mabuhay si Yu Heng. Hihihi, kahit mamatay ako, hindi kita pababayaan ng basta-basta. Biglang ngumisi si Yu Heng. Bigla niyang pinakilos ang lahat ng enerhiya ng bloodline ng ancient race na natitira sa kanyang katawan at nagsimulang bumuo ng spell gamit ang kanyang mga kamay. Buzz! Buzz! Nagsimulang lumabas ang sunod-sunod na salita ng Translucent Heaven's Legacy Race, na may misteryoso at hindi maarok na kapangyarihan. Ano ang ginagawa niya? Ngumuso si Xin Wuang. Bagamat si Yu Heng na lang ang natitira, miyembro siya ng Heaven's Legacy Race, kaya wala ni isa sa kanila ang minamaliit siya. Si Zhou Fang ay nagkaroon din ng masamang pag-iisip at nagsimulang maingat na umatras. Hindi lang din si Zhou Fang. Ang iba ay nagsimulang umatras habang nakatitig kay Yu Heng upang hindi siya gumamit ng ilang lihim na pamamaraan upang makatakas. Hahaha, Heaven's Legacy Cat, saan ka pupunta? Mabangis na ngumisi si Yu Heng. Buzz! Buzz! Ang translucent na Heaven's Legacy Race na mga salita ay lumipad sa hindi kapani-paniwalang bilis sa katawan ng maliit na magnanakaw na pusa. Munting pas ang magnanakaw. Agad na tumawag si Zhou Fang ng may alarma. Hindi niya inaasahan na gagawa ng hakbang si Yu Heng laban sa maliit na pas ang magnanakaw. Hindi rin maiwasan ng iba na titigan ang munting pas ang magnanakaw. Meow meow. Bumagsak sa lupa ang katawan ng maliit na magnanakaw na pusa, kung saan nagsimula itong umungol at sumigaw. Ang isang tatak ng mga salita ng Heaven's Legacy Race ay dahan-daang nagsimulang mabuo sa noo nito, at pagkatapos ay dahan-dahang nagsimulang mag-apoy ang tatak. Munting pas ang magnanakaw. Biglang tumawag si Zhou Fang. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakarinig siya ng ganoong kahabag-habag na sigaw mula sa maliit na pas ang magnanakaw, at nararamdaman niya ang sakit nito sa pamamagitan ng kontratang pinagsaluhan nila. Anong ginagawa mo dyan? Galit na tiningnan ni Zhou Fang si Yu Heng, ang kanyang kaliwang mata ay lumingon. Hihihi, pinapayuhan kita na huwag kang gumawa ng kahit ano sa akin. Malamig na tumawa si Yu Heng, hindi man lang nag-aalala. Meow meow. Habang sumisigaw ang munting pas ang magnanakaw, dahan-dahan itong naglakad patungo kay Yu Heng. Para bang ang amo ng munting magnanakaw na pusa ay nagbago mula kay Zhou Fang hanggang kay Yu Heng. Ang tanawing ito ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Ang Heaven's Legacy Cat ay nangyayari na ang pagkikrystal ng kaalaman ng aking Heaven's Legacy Race. Upang pigilan ang malakas na puwersang ito, ang Heaven's Legacy Race ay naglagay ng ilang mga pagpigil sa loob ng katawan nito sa panahon ng pag-unlad nito. Medyo may pagmamalaking sabi ni Yu Heng. Noong una, pinaplano niyang gamitin ang lihim na sining na ito para makuha ang Heaven's Legacy Cat pagkatapos niyang patayin ang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napilitan siyang gamitin ang hakbang na ito para iligtas ang kanyang buhay. Meron pang ganyan. Galit ang ekspresyon ni Zhou Fang. Siyempre, ang ganoong bagay ay ganap na naaayon sa estilo ng Heaven's Legacy Race. Halimbawa, ang karamihan sa mahahalagang gusali ng Heaven's Legacy Race ay nilagyan ng kagamitan para sa pagsira sa sarili. Kung aatakihin mo ako, papatayin ko ang Heaven's Legacy Cat. Tinitigan ni Yu Heng si Zhou Fang, ang kanyang mga mata ay walang awa. Tinitigan ni Zhou Fang si Yu Heng, ngunit hindi siya pumalo. Ang munting pas ang magnanakaw ay sumama sa kanya mula pa noong Broken Moon Clan, at nakaranas sila ng hindi mabilang na pagsubok ng magkasama, hanggang sa Ancient Desolate Realm of Gods. Paano kayang patayin ni Zhou Fang ang munting pas ang magnanakaw? Gayunpaman, malinaw na nakontrol ni Yu Heng ang maliit na pas ang magnanakaw na may balak na tumakas.
Maaaring hindi makapag-strike si Zhao Feng dahil sa maliit na pass ang magnanakaw, ngunit hinding-hindi pa kakawalan ng light rays si Yu Heng. Nangangahulugan ba iyon na kailangan niyang sumali sa Giant God Race para harapin ang light race? Kapag may nangyari sa akin, kasama ko ang Heaven's Legacy Cat. Malamig na tumawa si Yu Heng habang siya ay tumayo at nagsimulang dahan-daang umatras. Ang mga miyembro ng Giant God Race ay nanatiling hindi gumagalaw. Para naman sa mga miyembro ng Light Race, tinitigan nila si Yu Heng, may pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Hahaha, Heaven's Legacy Cat, tara na. Tumawa si Yu Heng nang magsimulang umalis kasama ang maliit na pass ang magnanakaw. Noong una, gusto lang ni Yu Heng na magdala ng biktima kasama ang kanyang sarili sa kamatayan upang si Zhao Feng ay maiwang nanlulumo, ngunit ang munting pass ang magnanakaw ay tila may napakataas na katayuan sa puso ni Zhao Feng, at si Zhao Feng ay mukhang may labis na impluwensya sa oras na ito. Ni ang Giant God Race o ang Light Race ay hindi handang kumilos ng walang ingat. Meow meow. Buong lakas na nagpupumiglas ang munting pass ang magnanakaw, ngunit habang nagpupumiglas ito, lalong tumitindi ang puting apoy sa kanyang noo. Tila sinusunog nito ang bawat selula sa katawan nito kasama ang kaluluwa nito. Ang maliit na pass ang magnanakaw ay tumingin kay Zhao Feng, kawalan ng kakayahan, sakit, at paghingi ng tulong sa mga mata nito. Hindi gumaan ang pakiramdam ni Zhao Feng habang lumingon siya sa likod. Nagtataka ako. Kung magagamit ko ba ang God ay Illusory Oblivion para i-neutralize ang teknik na ito. Biglang nagkaroon ng ideya si Zhao Feng. Ang lakas ng loob mong salakayin ako. Sa di kalayuan, si Yu Heng, na naghahanda pa lang sa pag-alis, ay biglang ngumisi at sumigaw. Ngunit nang mapagtanto niya na hindi nakatutok sa kanya ang eye bloodline technique ni Zhao Feng, ngunit sa maliit na pass ang magnanakaw, nakahinga siya ng maluwag. Buzz! Nagsimulang umikot ang isang panaginip na ambon mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng, naglaho sa mundo. Napakalakas ng sinaunang enerhiya. Ang mata ng batang ito ay malapit na sa God Eye level. Lumamlam ang ekspresyon ni Yu Heng. Dati, sa kanyang bloodline ng ancient race, hindi niya binigyang pansin ang anumang iba pang linya ng dugo, ngunit tiyak na dahil sa walang katotohanan na mga diskarte sa eye bloodline ni Zhao Feng kaya siya ay natalo ng husto. Sa sandaling ito, sa wakas ay binigyan niya ng pansin ang eye bloodline ni Zhao Feng. Hihihi. Hindi ako naniniwala na may lakas ka pa para gamitin ang misteryosong eye bloodline technique na iyon. Napangiti si Yu Heng. Halos hindi na lumabas ang mga salita sa kanyang bibig nang malaman ni Yu Heng na hindi siya masyadong naniniwala sa mga ito. Sa lohikal na pagsasalita, si Zhao Feng ay gumugol ng labis na enerhiya na dapat ay wala na siyang sapat na natitira upang iwaksi ang sikretong sining na ginagamit niya upang kontrolin ang Heaven's Legacy Cat. Gayunpaman, si Zhao Feng ay nagbigay sa kanya ng napakaraming sorpresa. Tumigil ka na, kung hindi, papatayin ko ang Heaven's Legacy Cat. Sigaw ni Yu Heng. Ngunit nagsimula na ang eye bloodline technique ni Zhao Feng, at ang buong mundo ay naging isang kamanghamanghang paraiso sa kanyang paningin. Ang isip ni Zhao Feng ay ganap na nakatuon sa nagliliyab na tatak sa noo ng maliit na magnanakaw na pusa. Patayin. Ipinatawag ni Zhao Feng ang kanyang origin energy at ibinuhos ang lahat sa mahiwagang apoy na iyon. Buzz! Ang apoy ay kumikislap, ngunit hindi ito napatay at patuloy na dahan-daang nag-aapoy. Hindi maganda. Masyadong maraming origin energy ang ginugol ng mga nakaraang laban ko. Hindi ko ito maalis. Nanlalabo ang mga mata ni Zhao Feng, may bahid ng pagkabigo sa loob nila. Hahaha, isang walang kabuluhang kilos. Agad namang tumawa si Yu Heng. Bahagyang umiling ang ibang naruroon. Samantala, ang Twilight Valley ng Light Race ay nagsimulang magtipon ng divine power, na naabot na ang mga limitasyon ng kanyang pagpigil. Hindi, kailangan kong iligtas ang munting pass ang magnanakaw. Ang mga mata ni Zhao Feng ay kumislap ng may determinasyon, at muli niyang itinoon ang kanyang kaliwang mata sa misteryosong apoy. Kung hindi kita kayang iwaksi, sapat na iyon para pahinain ang iyong kapangyarihan. Sabi ni Zhao Feng sa kanyang sarili. Ang kanyang origin energy ay hindi sapat para iwaksi ito, ngunit ito ba ay sapat para sugpuin at pahinain ang apoy?
Hanggat maaari niyang pahinain ang apoy, ang maliit na pas ang magnanakaw ay maaaring makalaban. Manghina. Manghina. Itinuon ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang iniisip sa apoy habang umuungal siya sa kanyang isipan. Natutunan ni Zhao Fang ang God ay illusory oblivion mula sa ibang lugar, at kahit siya ay hindi sigurado kung magagamit ito sa ganitong paraan. Pero ito lang ang kaya niyang gawin sa oras na ito. Isa lang ang nasa isip niya, ang pagnanais na humina at lumiit ang apoy. Buzz. Ang dreamy silver ball sa kanyang God Eye dimension ay biglang nanginag. Biglang, sa sandaling ito, ang apoy sa noo ng maliit na magnanakaw na pusa ay biglang pininturahan sa isang bahaghari ng mga kulay, at ang apoy ay humina na parang natapon ng tubig dito. Ang apoy na kasing laki ng kamao ng isang sanggol ay kasinlaki na lamang ng isang kuko. Tagumpay. Mahirap paniwalaan si Zhao Fang. Hindi pa niya ganap na naisagawa ang God ay illusory oblivion, ni hindi siya gumamit ng anumang espesyal na eye bloodline technique, ngunit ang apoy ay talagang humina ayon sa gusto niya. Ito ay masyadong walang katotohanan. Ito kaya ang origin daw ng God's spiritual eye. Ito. Anong nangyayari? Natural na napansin ni Yu Heng ang pag-unlad na ito, at agad siyang nabigla. Miyaw-miyaw. Naramdaman agad ng munting pas ang magnanakaw ang sakit, at tila humina ang kontrol. Swish. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagbagong anyo sa isang kulay abong pilak na liwanag at agad na nagsimulang lumipad patungo kay Zhao Fang. Hindi. Huwag kang pumunta. Namutla si Yu Heng. Nang makalayo na ang maliit na pas ang magnanakaw kay Yu Heng, biglang namatay ang apoy sa noo nito. Sa nangyari, ang lihim na sining na kumokontrol sa Heaven's Legacy Cat ay epektibo lamang sa loob ng isang tiyak na distansya. Mabuti. Agad na sumigaw si Twilight Valley. Kahit na hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Zhao Fang, ang Heaven's Legacy Cat ay nailigtas. At ngayon, mas mararamdaman ng lahat ang malakas na sinaunang aura ng God's spiritual eye ni Zhao Fang. Patayin. Ungol ng Twilight Valley at naghanda sa pag-atake. Hayaan mo akong patayin siya. Biglang sabi ni Zhao Fang. Kapag pumayag ang Twilight Valley, ginamit ni Zhao Fang ang instant movement. Swish. Nakaalis na sila sa hanay ng space ceiling array sa ngayon, kaya ginamit ni Zhao Fang ang instant movement para direktang makarating sa gilid ni Yu Heng. Imposible. Paano naging ganito kalakas ang mata mo? Bahagyang nabaliw si Yu Heng habang umuungal. Ang lakas na ipinakita ng God's spiritual eye ni Zhao Fang ay higit sa lahat ng nalalaman niya. 9 Lightning Soul Refinement. Kinuha ni Zhao Fang ang 9 Lightning Soul Refining Mirror at ibinuhos ang Divine Power. Swish. Siyam na kadena ng kidlat ay agad na bumaril mula sa salamin at bumalot sa kaluluwa ni Yu Heng. Sa puntong ito, si Yu Heng ay isa lamang sa pinakamataas na rank 9 na may mabibigat na pinsala. Sa hindi kapani-paniwalang mahinang estadong ito, hindi siya katugma sa kapangyarihan ng isang pinakamataas na kalidad na divine artifact. Ang iyong mata ay malapit na sa antas ng God Eye, ngunit ang lahat ng mga bloodline sa mata sa mundo ay nagmula sa 8 Great God Eyes. Ngunit ang iyong mata. Habang papalapit ang kanyang kamatayan, tinitigan ni Yu Heng ang kaliwang mata ni Zhao Fang, ang kanyang isip ay umiikot. Hindi. Maaaring ang iyong mata ay ang 9th. Biglang may naisip si Yu Heng at sumigaw. Mangolekta. Inactivate ni Zhao Fang ang 9 Lightning Soul Refining Mirror. Kling. Hinayla ng siyam na tanikala ang kaluluwa ni Yu Heng sa salamin. Ipapatikim ko sa iyo ang pahirap ng walang hanggan na kidlat. Ungol ni Zhao Fang. Meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay lumitaw sa balikat ni Zhao Fang at sinimulang kuskusin ang sarili sa kanyang leeg. Patay. Napabuntong hininga si Twilight Valley. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Ang labanang ito ay naging lubhang mapanganib. Buti na lang at nagtagumpay sila. Sa sandaling ito, sa Qixing Zone, ang mukha ng God Lord Stellar Aspect, na nasa kalagitnaan ng pag-aayos ng teleportation array, ay biglang namilipit sa galit. Nagsimulang manginig ang buong katawan niya habang may umaagos na dugo sa gilid ng labi niya. King of Gods, Kabanata 1400. Malaking tamad na pusa. God Lord Stellar Aspect, lahat ng miyembro ng aking Ancient Soul Hall ay pinatay na. Nanginig ang katawan ni God Lord Gloomhaven habang mahinang bumulong.
Ang pinakamataas na rank 8s at rank 9s ay pangalawa. Ang mahalagang bahagi ay ang lahat ng tatlong kalahating hakbang na Godlords ay nawala. Halos lahat ng nagawang maging isang half-step na Godlord ay may pag-asa na maging isang Godlord. Ang hangin ay lubhang mapang-api, at lahat ay nanginginig sa takot. Gaano kadelikado itong Ancestral Legacy Treasury na lahat ng pumasok, kahit na tatlong half-step Godlords, ay napatay. Ang ilang mga tao na nag-agawan para sa isang pwesto sa koponan ay binibilang ang kanilang sarili na maswerte na hindi sila pumasok upang ipadala ang kanilang mga sarili sa kanilang pagkamatay. Ang aking alagad ay dumanas din ng kapahamakan. Ang Godlord Stellar Aspect ay tumawag. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ng Godlord Gloomhaven nang marinig ito. Ang isang tao na maaaring maging disipulo ni Godlord Stellar Aspect ay kailangang maging miyembro din ng Heaven's Legacy Race. Sa pagkakataong iyon, higit na natalo ang Godlord Stellar Aspect kaysa sa Ancient Soul Hall. Gayunpaman, kung alam ng Godlord Gloomhaven na si Yu Heng ay nagtataglay din ng bloodline ng Ancient Race, maiintindihan niya sana na si Yu Heng ay nagkakahalaga ng kabuuan ng Ancient Soul Hall. Anong klaseng lugar itong Ancestral Legacy Treasury? Paano ito magiging napakadelikado? Diretsahang tanong ng Godlord Gloomhaven. Naramdaman niya na may kakaibang lihim tungkol sa Ancestral Legacy Treasury na ito. Kung hindi ito ituturing ng Heaven's Legacy Race ng ganoong kahalagahan. Ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall sa paligid ay agad na itinuon ang kanilang mga isip at naghanda upang marinig ang sagot. Ang Ancestral Legacy Treasury na sinasabi mo ay talagang isang Divine Kingdom na kabilang sa Light Race. Kaya lang, kalaunan ay nahulog ito sa mga kamay ng Giant God Race. Simpleng paliwanag ng Godlord Stellar Aspect. Divine Kingdom. Ang karamihan sa mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay nagulat sa sagot na ito. Ang hinalinhan sa isang Divine Kingdom ay isang Little World. Masyadong simple at marupok ang Little Worlds. Habang dumarami ang paglilinang ng isang tao, unti-unti silang nawalan ng gamit. Ngunit kapag naabot na ng isa ang antas ng Godlord, maaaring gamitin ng isang tao ang kapangyarihan ng isang batas upang baguhin at itayo muli ang isang Little World sa isang Divine Kingdom. Kaya iyon ang nangyayari. Natigilan ang Godlord Gloomhaven. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ang Heaven's Legacy Race ay labis na nagmamalasakit sa lugar na ito ay isang Light Race Divine Kingdom. Swish! Isang nasirang pinakamataas na kalidad na God Crystal ang lumitaw sa kamay ni Godlord Stellar Aspect. Marami pa ba? Ang Godlord Gloomhaven ay tahimik na nag-click sa kanyang dila. Hindi pa rin ito sapat. Ang pagpapadala sa isang Godlord ay nangangailangan ng labis na kapangyarihan. Tumawag sa ibang Godlord. Tatlong Godlord ang magsasama-sama ng lakas. Sumigaw ang Godlord Stellar Aspect. Sa sandaling ito, naiinip siyang umalis. Sa tabi ng Tree of Time, lahat ay pumasok sa kanilang sariling sukat ng paglilinang upang gumaling mula sa kanilang mga sugat. Si Xin Huang at Twilight Valley, na nagsilbi bilang pangunahing puwersa at paulit-ulit na gumamit ng enerhiya sa antas ng Godlord, ay partikular na napagod. Kung hindi nila maayos na ayusin ang kanilang mga kondisyon, ang kanilang pag-unlad ay mahahadlangan sa hinaharap. Sa sukat ng space-time robe. Swish! Swish! Naglabas si Zhao Feng ng ilang mapagkukunan na maaaring mabawi ang banal na katawan at kaluluwa at ubusin ang mga ito. Pagkatapos ay hinati niya ang kanyang isip sa dalawa. Isang bahagi ng kanyang isipan ang nagsimulang tunawin ang ani mula sa malaking labanang ito. Sa labanang ito, nakipaglaban siya sa mga half-step na Godlords at sa Ancient Race Bloodline-infused Yu Heng, at marami siyang natamo sa mga laban na ito. Ang pinakahalata ay na pinalalim ni Zhao Feng ang kanyang pangunawa sa iba't ibang layunin, na makabuluhang nagpapataas ng kanilang kapangyarihan. Kung natutunaw niya ang lahat ng naintindihan niya, mapapatatag niya ang kanyang rank 9 cultivation. Ang ikalawang bahagi ng kanyang isip ay ginamit upang siyasatin ang God's Spiritual Eye. Naalala niya na, nang iligtas ang maliit na pas ang magnanakaw, ang kanyang God ay illusory oblivion ay hindi aktwal na nagtagumpay, at hindi siya gumamit ng anumang pamamaraan ng eye bloodline. Sa kabila nito, ang mahiwagang apoy sa noo ng munting pas ang magnanakaw ay talagang hamina. Bagamat hindi pa rin malinaw ni Zhao Feng ang dahilan, sigurado siyang may kaugnayan ito sa kanyang kaliwang mata. Subukan natin.
Sa isang pag-iisip, lumikha si Zhao Feng ng isang bola ng mabangis na pulang apoy sa hangin. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpalipat-lipat ng origin energy, kung saan nagsimulang umikot ang mapangarapan na ambon mula sa kanyang kaliwang mata at nagsama-sama sa nakapalibot na espasyo. Sa isang iglap, ang mundo sa harap ni Zhao Feng ay naging nakasisilaw at makinang. Ang bawat bagay ay natatakpan ng mapangarapan na mga kulay. Maging ang Black Destruction Serpent Dragon sa di kalayuan ay lumitaw na parang bahaghari na Serpent Dragon. Buzz! Nakatutok ang kaliwang mata ni Zhao Feng sa bola ng maraming kulay na apoy sa hangin. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Zhao Feng ang God ay Illusory Oblivion, nakatitig lang siya sa apoy. Ngunit pagkaraan ng ilang oras, nag-aapoy pa rin ang apoy sa hangin, na hindi nagpapakita ng anumang pagbabago. Paano ito nangyari? Medyo nalilito si Zhao Feng. Kanina, nakatitig lang siya sa misteryosong apoy sa noo ng magnanakaw na pusa nang hindi gumagamit ng anumang uri ng eye bloodline technique, at biglang humina ang apoy, kaya bakit hindi na iyon posible ngayon? Tama, baka may kinalaman ito sa iniisip ko. Biglang nagkaroon ng ideya si Zhao Feng. Maliban sa pagtutuon ng buong isipan sa mahiwagang apoy na iyon, mayroon din siyang isang pag-iisip sa kanyang isipan, buong lakas na umaasang hihina ang misteryosong apoy. Dahil ba sa isiping iyon? Natagpuan ni Zhao Feng ang ideya na medyo kalokohan. Para biglang humina ang misteryosong apoy dahil lang sa pag-asa niya na tila hindi maisip. Ngunit dahil wala namang ibang kahina-hinala, maaari lamang niyang subukan. Si Zhao Feng ay muling nakatuon sa bola ng apoy. Manghina. Manghina. Palagi niyang iniisip sa kanyang isipan. Biglang may naganap na nakakagulat. Whoosh! Ang bola ng apoy sa hangin ay lumiit sa kalahati ng laki nito. Ganyan ba talaga ang nangyayari? Natigilan si Zhao Feng sa una, at pagkatapos ay tuwang-tuwa siya. Pagkatapos gamitin ang kanyang origin energy, maaari niyang baguhin ang isang bagay sa isang pag-iisip lamang. Subukan natin ulit. Muling tinipon ni Zhao Feng ang kanyang isip at mga iniisip sa bola ng apoy. Patayin. Patayin. Sa pagkakataong ito, umaasa si Zhao Feng na mamamatay ang apoy. Tulad ng inaasahan, nang walang anumang babala, ang bola ng apoy ay tumigil na. Totoo iyon. Tulala si Zhao Feng. Ang isipin na magkakaroon ng isang bagay na napakahimala at kakaiba sa mundo. Ngunit ngayon na naisip niya ito, maaari na lamang niyang maisip na ito ay dahil sa God's spiritual eye. Subukan natin ito sa ibang bagay. Agad na naging masigasig si Zhao Feng. Boom! Nagpakawala si Zhao Feng ng napakalaking kamao na gawa sa magulong silver energy. Pagkatapos ay inactivate niya ang kanyang origin energy at tumutok sa Chaos Origin Divine Fist. Dagdagan ang kapangyarihan. Ito ang nasa isip ni Zhao Feng sa pagkakataong ito. Ngunit walang nangyari sa Chaos Origin Divine Fist. Samantala, ang kanyang origin energy ay nagsimulang mabilis na maubos. Nakita ni Zhao Feng na imposibleng manatiling kalmado. Ang Chaos Origin Divine Fist ay hindi tumaas sa kapangyarihan, ngunit ang kanyang origin energy ay nagsimulang mabilis na maubos. Dahil kagagaling lang niya sa isang major battle, wala siyang masyadong origin energy noong una, kaya mabilis itong naubos. Bakit biglang hindi gumana? Umupo si Zhao Feng na naka-cross-legged at nagsimulang mag-isip. Buzz! Buzz! Sa sandaling ito, bahagyang umindayog ang space-time robe dimension. Anong nangyari? Agad na umalis si Zhao Feng sa dimensyon. Sa labas, nakatayo rin ang iba sa tigang na lupa. Isang spatial na kaguluhan ang lumitaw sa Divine Kingdom na ito. Parang may outsider na nagpupumilit na pumasok. Tahimik na sinabi ng Twilight Valley. Ang Tree of Time ay hindi pa ganap na nalulanta at mayroon pa ring mahinang koneksyon sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na madama kung ano ang nangyayari. Hindi pwede yon. Hindi mo ba sinira ang kasangkapan sa komunikasyon ni Yu Heng? Napangiti si Ancient God Resplendence at agad na nagtanong. Totoo iyon, ngunit kapag namatay si Yu Heng, malalaman ka agad ng Heaven's Legacy Race. Napabuntong hininga si Twilight Valley. Agad namang tumahimik ang iba. Sa oras na ito, ang tanging may kakayahang makapasok sa dimensyong ito ay ang Heaven's Legacy Race. Ang Legacy Race ng langit.
Naging malungkot ang ekspresyon ni Xin Wuang. Halos hindi pa tapos ang labanan, at wala sa kanila ang ganap na nakabawi. Kung mas maraming miyembro ng Heaven's Legacy Race ang dumating sa oras na ito, malamang lahat sila ay papatayin. Wala na bang paraan para pigilan ito? Agad na tanong ni Zhao Fang. Kung ito ay isang tao na mas mababa sa antas ng God Lord, posibleng huminto. Dahan daw ang sabi ni Twilight Valley. Gayunpaman, medyo halata na, kung ang Heaven's Legacy Race ay nagpapadala ng iba, ito ay isang dalubhasa sa God Lord. Kung ang Tree of Time ay hindi natuyo, walang sino man ang mapipilit na pumasok. Ang Ancient God Cheng Yun ay medyo ayaw na sinabi. Subukan lamang. Baka gagana ito. Diretsyong sabi ni Zhao Fang. Tumango naman ang iba. Talagang hindi ito ang oras para sumuko. Nandoon. May naramdaman si Twilight Valley at ikanaway niya ang kanyang kamay. Isang puting fog ang biglang lumitaw sa kalangitan, at lumitaw ang imahe ng isang lugar sa labas ng gumuguhong sinaunang kuta. Ang walang laman sa lugar na iyon ay nanginginig, ang mga alon na nagpapakita sa hangin. Ngunit sa sandaling ito, walang sino man ang nagbigay pansin sa mga ripples, ngunit ang sitwasyon sa lupa. Sa lugar na iyon ay may dalawang napakalaking at hindi kapanipaniwalang komplikadong mga array. Sa tabi ng mga array na ito ay dalawang babae na nakatalikod sa grupo. Isa sa mga ito ay isang batang babae na may maliit na katawan, maputi ang balat, at nakasuot ng berde. Ang isa naman ay isang matangkad at balingkinitan na babae na nakasuot ng puti, ang kanyang katanji tanging katawan ay malabong kitang-kita sa ilalim ng kanyang damit. Sumasayaw sa hangin ang kanyang itim na talon ng buhok, at naglabas siya ng marangal, dalisay, at hindi maarak na aura. Dagdag pa rito, ang babaeng nakaputing damit ay may pilak at itim na pas ang nakatamad sa kanyang mga balikat. Ano ang nangyayari? Dumating na ba ang Heaven's Legacy Race? Gulat na sigaw ni Twilight Valley. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay sinusubukan ng Heaven's Legacy Race na makapasok sa lugar na ito, kaya bakit may mga miyembro ng Heaven's Legacy Race na narito na? Ang dahilan kung bakit naisip niyang ang dalawang babaeng iyon ay miyembro ng Heaven's Legacy Race ay natural dahil sa Heaven's Legacy Cat na iyon. Ang malaking tamad na pusa. Agad na natigilan si Zhao Fang. Meow meow. Agad na nagsimulang tumawag ang munting pas ang magnanakaw. Isang set ng maalikabok na alaala ang lumitaw sa kanilang isipan. Sa Six Warlock Divine Tower ng Canopy Great Country ay isang maalamat na pag-iral na kilala bilang Six Warlock Divine Sage. At sa gilid ng sage ay isang tamad na pusa. Malaking tamad na pusa, magsimula. Sabi ng babaeng nakaputi. Meow. Ang malaking tamad na pusa ay tumalon papunta sa isa sa mga teleportation array at nagsimulang kumamo sa paligid. Kaboom! Ang napakalaking array ay agad na nagsimulang dumagsa ng malakas na space-time na enerhiya na kumalat sa buong mundo at nagsimulang baguhin ang space-time. Ang umaalingaw-ngaw na kawalan ay biglang naging kalmado muli. Big Sis Chin, bakit tayo pumunta dito? Tanong nung babaeng naka-green. Hindi kita hiniling na sumama, ngunit matigas ang ulo mo. Malumanay na ngumiti ang babaeng nakaputi. Sige. Dapat na tayong umalis ngayon. Sabi ng babaeng nakaputing damit, at pagkatapos ay umalis siya kasama ang batang babae na may berdeng damit at ang malaking tamad na pusa gamit ang iba pang teleportation array. Nag-activate ang array, at ang dalawang babae at isang pusa ay nawala ng walang bakas. Ang Godlord Stellar Aspect ay personal na umalis. Dapat walang problema sa pagkakataong ito. Ang Godlord Gloomhaven ay medyo mapatla. Ang tatlong Godlords ay nakakonsumo ng malaking enerhiya para i-activate ang teleportation array ngayon. Buzz. Buzz. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-buzz ang metal na platform sa harap nila. Ang spatial na landas sa array ay nagsimula ring i-twist. Whoosh! Isang figure ang lumipad at bumangga sa lupa sa malapit. Sa maingat na pagsusuri, ito ay walang iba kundi ang Godlord Stellar Aspect. Plush! Ang Godlord Stellar Aspect ay nagsuka ng dugo, ang kanyang mukha ay natigilan at galit na galit. Talagang mayroong reverse teleportation array sa Divine Kingdom. Sino lang ang responsable? Mahirap para sa mga hindi kabilang sa Heaven's Legacy Race na maglagay ng mga ganitong komplikadong array, at ang reverse teleportation array ay mas komplikado kaysa sa teleportation array.
Kasabay nito. Boom! Bang! Ang 8 panig na metal platform ay sumabog. King of Gods, Kabanata 1401. Muling pagsasaayos. Sa independenteng dimensyon sa loob ng gumuguhong sinaunang kuta, lahat ay nakatayo sa ilalim ng Tree of Time, ang kanilang mga mukha ay nanlamig sa gulat. Ang malaking tamad na pusa, at ang figure ng taong iyon. Agad na nahulog si Zhao Feng sa isang nag-iisip na mode. Sa lohikal na pagsasalita, ang malaking tamad na pusa ay dapat kasama ng 6 Warlock Divine Sage. Ang higit na kakaiba ay ang misteryoso at marangal na babaeng nakasuot ng puti. Hindi maipaliwanag na pamilyar siya kay Zhao Feng at ginawa siyang sabik na makilala siya at makita ang kanyang tunay na anyo. Nako, mula umpisa hanggang matapos ay nakatalikod lang ang dalawang babaeng iyon sa grupo. Nakaalis na sila, umalis sa dimensyong ito. Sabi ng Twilight Valley. Kahit na may Ancient God Seal, hindi ako makapagbukas ng landas patungo sa labas ng mundo, ngunit tumayo lang sila at umalis. Nagulat si Xin Huang at natulala. Naiintindihan nila kung nasaan ang mga butas sa dimensyong ito, at ang hanay ng Heaven's Legacy ay nasa napakataas na antas. Ang Twilight Valley ay nagtataglay ng masaganang karanasan at matalas na paningin. Ang dalawang babaeng iyon ay kabilang sa Heaven's Legacy race, tama ba? Nandito sila dati, bakit ngayon pa nila piniling umalis? Ang Ancient God Resplendence ay ganap na nalilito. Kung ang dalawang babaeng iyon ay miyembro ng Heaven's Legacy race, malamang na sila ay mga kasama ni Yu Heng. Ngunit ngayong patay na si Yu Heng, ang dalawang babaeng iyon ay hindi lamang nagtangkang maghiganti sa kanya, umalis na lamang sila sa dimensyon. Hindi ako sigurado tungkol dyan, ngunit isa lang ang alam ko. Nang silang dalawa at ang Heaven's Legacy Cat na iyon ay na-activate ang unang array, pinigilan nila ang tagalabas na sinusubukang pumasok. Dahan daw ang sabi ni Twilight Valley, kahit siya mismo ay hindi makapaniwala sa mga sinasabi niya. Paano nangyari iyon? Lalong natigilan si Ancient God Resplendence. Pagkatapos makipaglaban sa isang malaking labanan, ang Light Race at Giant God Race ay lubos na nagtitiwala, palakaibigan, at tumatanggap sa isa't isa. My Lord, kung ganoon nga, tinulungan tayo ng dalawang babaeng Heaven's Legacy race. Hindi makapaniwalang tanong ng Ancient God Cheng yun. Nakatulong nga ba sa kanila ang Heaven's Legacy race? Ito rin ay nangangahulugan na ang panganib ay nalutas na. Isang kaaya-ayang sorpresa ang lumitaw sa mukha ni Ancient God Resplendence. Sa orihinal, ang mensahe ng Twilight Valley na sinusubukang pasukin ng isang tagalabas ay nagdulot sa kanilang lahat ng labis na kaba, at pagkatapos ay napansin nila ang dalawang kaina-hinalang babaeng Heaven's Legacy race. Ngunit sa huli, tinulungan sila ng dalawang babaeng iyon sa pagresolba sa krisis. Hindi yan for sure. Ang taong iyon na nagtangkang pumasok ay tinakasan lamang. Baka subukan nila ulit. Nagdilim ang ekspresyon ng Twilight Valley. My Lord, mayroon bang paraan upang buhayin ang Tree of Time? Magalang na tanong ng Ancient God Cheng yun. Ang Tree of Time ay ang ubod ng Divine Kingdom. Kapag ito ay nabuhay muli, ang Twilight Valley ay magkakaroon ng pangunahing kontrol sa Divine Kingdom. Kung sinubukan ng isang tagalabas na pumasok sa puntong iyon, ang grupo ay magiging mas may kakayahang lumaban. Bukod dito, magagawa rin ng Twilight Valley na ayusin ang mga butas sa Divine Kingdom, na lubhang nagpapataas ng kahirapan para sa sinumang tagalabas na sumusubok na pumasok. Susubukan ko. Nakakunot ang noo ni Twilight Valley habang tumatango. Sa kanyang peak, madali niyang buhayin ang Tree of Time. Ang kasalukuyang mga pamamaraan na magagamit sa kanya ay may napakababang pagkakataon na muling buhayin ang Tree of Time, ngunit kailangan pa rin niyang subukan. Magandang mga Ginoo, kung kailan ninyo gustong umalis, ipapadala ko kayo. Biglang lumingon ang Twilight Valley sa Giant God Race at kay Zhao Feng. Ipinahiwatig ni na Zhao Feng, Xin Huang, at Ancient God Resplendence na gusto nilang lahat na manatili ng kaunti pa. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin sila ganap na nakaka-recover mula sa kanilang mga pinsala, at ang lugar na ito ay perpekto para sa paglinang ng time intent. Kung maaari nilang itaas ang kanilang time intent sa isang tiyak na antas, makakatanggap sila ng malaking tulong sa kanilang kabuuang lakas. Sige. Sabihin mo lang kung kailan mo gustong umalis. Napangiti si Twilight Valley. Pagkatapos ng lahat,
Ito ay dahil kay Zhao Feng at sa Giant God Race kaya naprotektahan ang Light Race Divine Kingdom at sila ay nakaligtas. Twilight Valley ay natural na hindi sasamantalahin ang mga ito at agad na itaboy silang lahat palabas. At bukod pa, sa panahong tulad nito, kailangan ng Light Race ng mga kakampi. Senior Twilight Valley, ang Ancient God Cheng Yun ay miyembro ng Giant God Race. Inihayag ni Xin Wuang ang usapin ng Ancient God Cheng Yun. Ang Ancient God Cheng Yun ay orihinal na miyembro ng Giant God Race, isang pinakamataas na rank 8 na may disenteng talento. At ang higit na kulang sa Giant God Race sa panahong ito ay ang lakas tao at malalakas na manlalaban. Pinakamabuting mabawi niya kahit papaano ang Ancient God Cheng Yun. Nakaisa na ako sa kaluluwa ng taong ito. Kung aalis ako ngayon, ang kanyang kaluluwa ay mapipinsala ng husto, at ang kanyang pundasyon at potensyal ay magdudulot ng pinsala. Sabi ng Ancient God Cheng Yun. Nangangahulugan din ito na, kahit na umalis ang thought body, ang Ancient God Cheng Yun ng kasalukuyan ay hindi na ang Ancient God Cheng Yun ng nakaraan. Gawin natin ito. Makikipagkalakalan kami sa iyong Giant God Race. Ang Ancient God Cheng Yun ay pag-aari namin, at bibigyan ka namin ng isang malaking batch ng mahahalagang mapagkukunan. Ang mga mapagkukunang ito ay sapat na upang itaas ang 2 o 3 9-rank Ancient God, kahit papaano. Ano sa palagay mo? Nagmungkahi ang Twilight Valley pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sinimulan ni Xin Wuang na talakayin ang bagay na ito kay Ancient God Resplendence. Bagamat nanindigan sila para makamit ang deal na ito, miyembro pa rin ng kanilang lahi ang Ancient God Cheng Yun, na nagtataglay ng medyo disenteng Giant God Race na bloodline. Tama, na-parse ko mula sa kanyang mga alaala na itong Ancient God Cheng Yun ay tila may ilang lihim na pakikitungo sa Ancient Soul Hall. Dagdag pa ng Ancient God Cheng Yun. Ano? Ancient God Cheng Yun. Ang Ancient God Resplendence ay nabigla. Sa sandaling ito, malinaw na ang lahat. Hindi katakatakang umatake ang Ancient Soul Hall sa lalong madaling panahon pagkatapos makuha ni Xin Wuang ang Ancient God Seal. Ang Ancient God Cheng Yun ay isang nakatagong taksil. Bilang karagdagan, maaaring konektado rin ang Ancient God Cheng Yun kung bakit naabot ng mga miyembro ng Ancient Soul Hall ang dimensyong ito. Deal. Mabilis na sumang-ayon si Xin Wuang. Inaasahan niya sana na maibabalik ang Ancient God Cheng Yun upang siya ay maibigay at makitungo sa mga miyembro ng kanyang lahi, ngunit ang muling pagkabuhay ng Giant God Race ay mas mahalaga. Bilang karagdagan, kung makakabuo siya ng magandang relasyon sa Light Race at manalo sa pabor ng Twilight Valley, ang Giant God Race ay magkakaroon ng mas malaking kakayahan na labanan ang Ancient Soul Hall. Sige. Ipapadala ko ang mga bagay sa loob ng ilang araw. Diretsyong pahayag ng Twilight Valley. Ang Giant God Race ay gumanap ng hindi maliit na bahagi sa labanang ito, ngunit wala silang gaanong maipakita para dito. Ito ang dahilan kung bakit ginawa ng Twilight Valley ang panukalang ito. Ang halaga ng mga mapagkukunang ito ay higit na lumampas sa isang Ancient God Cheng Yun. Zhao Feng, ang fragment ng ancestral artifact ay sa iyo. Lumingon ang Twilight Valley kay Zhao Feng. Kung ikukumpara kay Zhao Feng, halos hindi gaanong mahalaga ang mga reward na matatanggap ng Giant God Race. Si Xin Wuang at Ancient God Resplendence ay may pagkabigla at kaunting inggit sa kanilang mga mata. Maraming salamat sa iyong tulong. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Zhao Feng, ang Light Race ay may iba pang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Sasamahan ko ang Light Race sa ngayon, at kapag gusto mong umalis sa lugar na ito, susundan kita. Ang Ancestral Artifact Fragment ay lumutang hanggang kay Zhao Feng at nagsimulang makipag-ayos. Mabuti naman. Nag-isip si Zhao Feng ng ilang sandali bago pumayag. Ang Twilight Valley ay hindi lumilitaw na lubhang nangangailangan ng Ancestral Artifact Fragment. Pagkatapos ng lahat, bilang isang miyembro ng Light Race, siya ay napakahusay sa time intent. Sa kanyang kapanahunan, walang alinlangang napakalakas niya at hindi niya kakailanganin ang mga serbisyo ng isang Ancestral Artifact Fragment na uri ng oras. Ngunit ang fragment ng Ancestral Artifact ay tila ayaw tanggapin si Zhao Feng. Ang fragment ng Ancestral Artifact ay ginugol ang buong oras na ito kasama ang Light Race, nakikipaglaban hanggang kamatayan sa tabi nito. Kung hindi dahil sa ang katunayan na ang Light Race ay nasa linya,
Ang ancestral artifact fragment ay hindi kailanman tatanggapin ang mungkahi ng maliit na magnanakaw na pusa. Bilang karagdagan, kahit na medyo nagbago ang impresyon nito kay Zhao Feng, si Zhao Feng ay hindi pa rin maihahambing sa isang miyembro ng Light Race. Swoosh! Swoosh! Twilight Valley, Ancient God Chengyun, at ang ancestral artifact fragment ay umalis sa lugar. Si Zhao Feng at ang mga miyembro ng Giant God Race ay nanatiling hiwalay. Sa loob ng space-time robe, 100 araw ang lumipas sa isang kisap mata, at mabilis na bumalik si Zhao Feng sa kanyang pinakamataas na kalagayan. Swish! Swish! Isang whirlpool ng eye bloodline energy ang lumitaw sa hangin, at 40 uri ng mahalagang kayamanan ang lumabas mula rito. Ito ang lahat ng mga mapagkukunan na nadobol ni Zhao Feng sa panahong ito. Ang halaga at kalidad ng mga mapagkukunang ito ay hindi masyadong mataas, na ginagawang mas madaling maduplicate ang mga ito. Little Black, lahat ito ay para sa iyo. Nagpadala ng mensahe si Zhao Feng, na tinawag ang Black Destruction Serpent Dragon. Samantala, kumuha siya ng malaking bilang ng cultivation resources mula sa kanyang interspatial dimension, lahat ng ito ay para sa Black Destruction Serpent Dragon. Si Zhao Feng ay palaging gumagamit lamang ng pinakamahusay na mapagkukunan. Kamakailan lang din siyang nakalusot, kaya hindi siya nagmamadaling ipagpatuloy ang pagpapalakas ng kanyang lakas. Kaya, nagpa siya si Zhao Feng na kunin niya ang lahat ng mga mapagkukunan na hindi niya kailangan at gamitin ang mga ito para alagaan ang Black Destruction Serpent Dragon. Ito. Maraming salamat, Master. Nagliwanag ang mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon at agad itong lumuhad. Kailangang mapagtanto ng isa na ang karamihan sa mga mapagkukunang ito ay nakuha mula sa Light Race Divine Kingdom. Lahat sila ay nasa sobrang katandaan, na ginagawa silang napakabihirang. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi pa nakakita ng napakaraming bihirang mapagkukunan sa buhay nito. Pagkatapos gawin ito, naghanda si Zhao Feng na pumasok sa pag-iisa at patatagin ang kanyang pundasyon, ngunit sa sandaling ito. Buzz! Buzz! Isang mabangis na time energy shockwave ang dumaan sa mundo, at maging ang space-time robe dimension ay naging medyo hindi matatag. Ano ang nangyayari? Agad na iniwan ni Zhao Feng ang space-time robe. Ang Twilight Valley at ang Ancient God Chengyun ay nakatayo sa harap ng Tree of Time. Sa harap nila ay maraming napakamahalagang likas na kayamanan. Fruit of Life, Crystal Blood Heaven Spirit Fruit. Gulat na bulong ni Zhao Feng. Iilan lamang ang nakilala niya sa mga mahalagang kayamanang ito. Ang Fruit of Life ay napuno ng mabigat na enerhiyang buhay. Kung ang mga lahi na may mga bloodline tulad ng Giant God Race ay malubhang nasugatan at ang kanilang mga katawan ay nasa bingit ng pagkawasak, ang prutas na ito ay magbibigay daan sa kanila na agad na gumaling. Ang Crystal Blood Heaven Spirit Fruit ay maaaring magpapataas ng sigla ng isang tao, palakasin ang pisikal na katawan, at agarang pagalingin ang mga sugat sa banal na katawan ng isang tao. Maliban sa mga mapagkukunang uri ng buhay na ito, mayroon ding maraming kayamanan na naglalaman ng time essence. Buzz! Buzz! Gumamit ang Twilight Valley ng isang lihim na sining ng light rays upang kunin ang enerhiya mula sa mga kayamanang ito at ibuhos ito sa Tree of Time. Ngunit ang Tree of Time ay nagawang sumipsip ng kahit 10,000 bahagi ng enerhiya na ito. Ang kaunting enerhiyang ito na pumapasok sa Tree of Time ay parang paghahagis ng isang maliit na bato sa karagatan, na hindi naaapektuhan sa anumang paraan. Whoosh! Whoosh! Lumitaw din ang mga miyembro ng Giant God Race, na naalarma rin sa mga nangyayari. Mula sa eksena, natural nilang naunawaan na sinusubukang buhayin ng Twilight Valley ang Tree of Time. Gayunpaman, ang proseso ay tila hindi masyadong maayos. Whoosh! Pagkaraan ng ilang sandali, itinigil ng Twilight Valley ang lihim na sining. Ang aking kasalukuyang antas ng lakas ay malayo sa sapat. Marahan na bamantong hininga ang Twilight Valley. Kung hindi niya makokontrol ang Divine Kingdom, sila ay palaging kailangang maging maingat laban sa mga tagalabas at hinding-hindi sila makakaramdam ng ligtas. Hayaan mo akong subukan. Biglang binasag ng boses ni Zhao Feng ang katahimikan. Naalarma ang lahat kay Zhao Feng. Brother Zhao, may plano ka ba? Maging si Xin Huang, na noon pa man ay lubos na nagtitiwala kay Zhao Feng, ay nagdududa rito.
Ang light race ay walang alinlangan na higit na nauunawaan ang tungkol sa Tree of Time. Kung wala man lang magawa ang Twilight Valley, ano ang magagawa ni Zhao Feng? Ang Twilight Valley at ang Ancient God Cheng Yun ay labis ding nagdududa. Gayunpaman, kailangan nilang subukan ang kanilang makakaya, at dahil gustong subukan ni Zhao Feng, walang masama kung payagan siyang gawin iyon. Umakyat si Zhao Feng sa Tree of Time at pinaandar ang kanyang kaliwang mata. Ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang maglabas ng panaginip na ambon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mundo sa mga mata ni Zhao Feng ay naging parang isang panaginip na paraiso, na puno ng bahaghari ng mga kulay.